Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong napaka-interesting na batas na gustong ipasa po ng isang mambabatas o kongresista. No? Mukhang I don't know kung anong magiging reaction nyo dito o opinion ninyo. Ako po gagayahin ko na lang si Princess Tambalina at si Princess Tamilmil. Pareho po silang T. Ano yung T? Tanga at tambaluslos. Pasensya naman sa mga umiidilo sa mga to. Nakaisip na naman tayo ng Pasensya naman po, sorry po si Princess Tamilmil, ayan. Si Princess Tambalina, ayan. Paikliin nyo na lang. TNT. Ay, TNT, ano yan? Tago ng tago? Hindi. Wala naman sila sa Amerika o sa ibang bansa. Ano yan? Princess Tanga at Tambaluslos. The two princess of T. Princess Tuti. Parang si Maritel T. Shout out Maritel T. Napunta na rin lang po tayo sa mga shout out. Tayo po ay magbibigay pugay sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat and super stickers, at sa mga super thanks ninyo. Meron pong nagbigay ng super chat sa ating kagabi, sa ating last video premiere, si Andrada Marites. 400 Japanese yen. Maraming salamat po. Nandun po, nakapost po sa ating community. Sana i-like nyo po para po mapakita natin ang ating pasasalamat sa kanila. And God bless you all po. Ganon din sa ating mga comment section warriors. No? Nandiyan po yung mga kaibigan natin, mga masugid nating followers, subscribers, no? Na nagmo-moderate even though hindi sila moderator ng channel natin. Si Elora, si Aichang, si RN Tusen, si Samdi, si Rebecca Lagman, si Maritel T, Priscilla Acepcion, si Manang Mighty Baisa, si Mami B. Hanggang ngayon, di ko pa rin nakikita yan. Si Mami B, as in beautiful. Uy, beautiful girl. Siguro yung B, beautiful, di ko naman po alam. Pasensya naman, Mami B, kung nakantahan kita ng beautiful girl. Wherever you are, I hope you find someone. You have opened the door. Pero siguro naman, hindi ka mabibilang dito sa panukalang batas ng isang kongresista. Di ba? Huwag kang tutulad sa dalawang prinsesa na ito na may tutis. Siguro itong dalawang to, tuwang-tuwa sila dahil meron silang tuti. Hindi tulad ni Maritel T, iisa lang ang T. Ay nako mga kababayan, punta na po tayo dito sa topic natin. Sana hindi kayo matulad sa mga ganito. At sana sa aking opinion at reaction, no, tulad ng reaction ko, nawala ako kanina Gagamitin ko na yung dalawang reaction ng dalawang may tuti. Ha? Nakakagulat? Diba? Si Tamilmil, minsan, no comment. Si Tambalina, nakakagulat. Nagulat ako sa akap. Sa ibang content natin, tingnan nyo, meron na naman siya. Pero dito muna tayo to. Doon po ako, ayun po yung reaction ko. Nakakagulat. Tingnan nyo yung mata ko, ang laki-laki. Ano ba to? Ano bang klaseng mga batas na lang itong mga, wala na ba kayong maisip na lalong makakatulong sa ating ekonomiya? Sa palagay nyo, tama bang magkaroon ng batas na ganito? Ito, proposal pa lang Hindi pa to maabot sa Senado. Ito, baka ang Senado, tapos na yung 19th Congress o whatever Congress, magiging dinosaur age na lang ito. Ewan ko kung papasa itong batas mga kababayan. Tingnan nyo to sa GMA News Online. Heartbreak leave anyone? Bill filed for the broken
hearted. Ayan, okay. Elora, Ai-chan, give me some fortune cookie. I-fortune cookie nga ito. Broken hearted ba kayo? Yung mga walang jowa, yung mga walang-wala talaga, hindi kayo mabobroken hearted. You should be happy. Kasi single kayo. Wala yung, hoy, wag mong suotin yan. Provocative. Hoy, bakit kapal-kapal ng makeup mo? Bakit ganyan ng lipstick mo? Lipstick ha? Mabubulol ako. Bakit ganyan na? Nagpakuko ka na naman. Siguro meron ka na namang pinapasikatan dyan. No? Yung mga nagsiselos na jowa. Diba? Ay, nakita ko siya. Meron siyang kaakbay sa loob ng sine. Diba? Parang umawit ka ng sad movies. Oh, sad movies always makes me cry. Siguro ganito yung naramdaman nung sumusulat ng bill na ito. Pakinggan nyo yung, basahin nyo yung lyrics ng sad movies. Danny has a work, so I went to the show alone. Ayun talaga, ang heartbroken. Kaya nga sabi niya, sad movies makes me cry. Yung pinanonood niya pala ay comedy. Ay nako, sino ba tong sumulat na ito? Ay nako, nakakaasar na. Sa akin ha, nakakaasar namang batas ito. Ang dami naman pwede, bakit ito pa? Ai-chan, Elora, sino pa ba? Ikaw, Samdi, na heartbroken ka na ba? Tanungin natin si Mami B. Mami B, ikaw ba? Na heartbroken ka na? Kasi you're a beautiful girl. Sabi nga ni Jose Marichan, beautiful girl, wherever you are. O di kaya yung mga gwapo-gwapo niyong boyfriend, buti lang ako, hindi ako gwapo. Kaya nga sabi no, manap ka ng pangit. O di, napangasawa ko, beautiful. Di ba? Pero ngayon, ang iba na panahon ngayon eh, maski na yung mga ngyat pa, sila pa ang mga 2-timer, 3-timer. Sila pa yung nang heartbroken. Ano ba yan? Eto na, sino ba to? May awit pa dito, tingnan nyo. How do you mend a broken heart? How do broken hearts, where do broken hearts go? When they finally come home. Tama ba yung inaawit ko? Hindi ko na maalala yung mga gano'n. Ang sarap sana, di ba, Elora, kumanta ng ganito. Where do broken hearts go? When they finally come. A member of the House of Representatives is offering a solution by filing a bill granting unpaid heartbreak leave to government and private sector employees following a terminated romantic relationship. Ano ang naisip mo naman? Sino ka ba? Cagayan de Oro Representative Lordan Suan. O ayan, sino po ba si Lordan Suan? Hindi ko naman kilala ito. Ano ka ba? Ano ba itsura nitong taong ito? Ay, ito po. O yan, tingnan nyo. O. Ha? Attorney pala to. Attorney Lordan Sual. O, siya daw po yan. O, si Ginoong Representative Lordan Sual. Eh, mukhang batang-bata pa. Paano ka naman nakapag-isip ng heartbroken bill? Na-experience mo ba yan? Ginoong representante ng Cagayan de Oro? Wala ka na bang ibang maisip na ipasang bill? Bakit yan? Anak ng siopaw naman. Ano yung bill niya? House Bill 9931 or the Heartbreak Recovery and Resilience Act, saying that the measure will address a significant yet often overlooked factor that impacts employee performance and engagement, the emotional turmoil associated with breakups. Oh, yung pala yun. O, basahin muna natin ha, yung base daw sa kanyang pagsasaliksik. Ha? Quote,
Studies reveal the substantial toll breakups take on individuals, affecting their emotional and mental well-being, leading to decreased productivity, absenteeism, and higher healthcare costs. Recognizing this reality, the bill acknowledges the legitimacy of emotional distress stemming from personal life and offers crucial support during this challenging time. By allowing time and space for emotional processing, the heartbreak, leave can lead to improved focus and performance upon return. Under his proposal, the number of unpaid heartbreak leaves will vary based on the age bracket such as, ay naku, may age bracket pa pala. One heartbreak leave in a year for employees age below 25. Two heartbreak leave in a year for employees aged 25 to 35. And 3 heartbreak leaves in a year for employees aged 36 and above. Antindi, no? Pag 25 and ano ka pala, for ages 25 below, isang araw lang. So what do you think? What will give you in a day of heartbreak leave? Para sabihin mong mamend mo yung puso mo. Isang araw lang? What you gonna do? Tapos pag 25 to 35 daw, 2 na. Pag tumanda ka na, 3 na. Ewan ko mga kababayan. Natatawa lang ako dito sa proposal nito. Younger employees, Suan said, face societal pressure to quickly bounce back and may benefit from shorter leave periods while older individuals navigating complex family dynamics or financial dependencies might require longer periods. This varying approach ensures equitable access to leave while recognizing individual needs and circumstances. Further, the bill also mandates the Department of Labor and Employment and the Civil Service Commission in collaboration with mental health professionals to develop and disseminate evidence-based resources on navigating heartbreak and emotional well-being to government offices, employers, and employees. The heartbreak employees, however, cannot avail of the heartbreak leave on a whim since the bill mandates them to provide their employees a signed statement confirming the dissolution of their romantic relationship within the past 30 days. Meron pa palang talagang papeles, statement na merong confirmation na break na kami, kumbaga kung may jowa ka. Kung may jowa ka, o may kinakasama ka, o ano ba yun, divorce, o annulled kayo. Hoy, pirmahan mo to ha. Tayo. Suan, however, maintained that the measure is a win-win solution for both the employers and employees. Before addressing individual needs, the bill fosters gender equality in the workplace. Research suggests women disproportionately experience economic and emotional hardship following breakups. By offering equal access to leave, the Heartbreak Recovery and Resilience Act promotes equity. In light of this bill's approval is fervently sought. Talagang fervently. No? Talagang inaasam niya. Okay? Kayo ba mga kababayan, ano ba ang take nyo dyan? Ano ang opinion ninyo? Nararapat ba yan? Okay? Ito, isama natin ito. No? Idagdag natin ito sa GMA News Online. Why the broken-hearted need to take heartbreak leave. Ayon po kay psychologist Dr. Silvia Estrada Claudio gave some reasons why when asked about Cagayan de Oro, Lord and Suan's Bill number 9931, which seeks to grant heartbroken employees days of unpaid leave depending on their age. Quote, there are really serious effects when we say heartbreak is when a significant other breaks up with you, leaves you in some cases when the person dies. It doesn't happen often, but people can die of a broken heart. Merong mga tendency na suicidal, no? Ganyan. When you're depressed talaga, you find
you have no energy at all. Even to get out of bed, you cannot focus on your work. You don't want to go to work in every stressful for you. It's very stressful for you. We really encourage people to take their leaves. At sa amin, more leaves for people to take, the better for their health kasi masyadong stressful talaga ang mundo ngayon. So sa palagay ninyo mga kababayan, okay, given that circumstances, sabi ng psychologist, talaga naman totoo, merong mga taong hindi makatanggap ng pagbi-break up. Sometimes it leads to, alam nyo na, suicide. We're not advocating suicide here. Kung meron po kayong alam na taong suicidal, call any help, no? Mostly the 911 or whatever authorities to help these people, no? We're not in any way, form or shape advocating yang ganyan. We have to help them. However, with this bill na heartbroken leave na sinasabi ni Cagayan de Oro, Lordan Suwan, do you think it will benefit them? Below 25, isang araw. 25 to 35, 2 araw. 35 and above, 3 araw. Why not, no? Instead na yung ganyang heartbroken bill, mag-isip ka ng bill na lalong matutugunan ang pangangailangan nila. In terms of what? Psychology. No? Kinakailangan bago makabalik sa trabaho, dapat may psychological evaluation. Idagdag mo dyan. Hindi yung magpapahinga lang, maglalamierda. Di ba? Kaya nga sabi, where do broken hearts go? Go to psychologist. Di ba? Pag bigo ka, sawi ka sa pag-ibig, it is what it is. Di ba? Ang problema dito, there's a lot of bills already at meron namang mga programa ang mga employers, mga company. Di ba? Meron kayong vacation leave, may sick leave, o whatever leave that your company is giving you. Di po ba? Tapos dadagdag ka pa ng batas. E di sana, wala na yung 1 day, 2 day, 3 day. Wala nang age bracket. All you have to do is give them a personal leave. Sa mga kumpanya, meron yan. Personal leave. I'd like to take a personal leave. 3 days. Otherwise, if you want to extend, use your vacation. Otherwise, if you want to extend, wala ka ng vacation, use your sick leave. Otherwise, sabihin mo lang, wala. Now, if you want, maganda, wag ng heartbroken leave kasi hindi ko po masabi. Baka may ma-open tayo. Di ba? Maybe you have to rewrite the title of the bill. Para sa akin, nonsense because there's a lot of yung pwede naman sa inyo ng kumpanya nyo eh. Di po ba? Meron pang kailangan mo pang ipa-certify, i-confirm na talagang naghiwalay kayo. Ganun ba? Di ba? Alam naman na siguro mga tao, makikita naman ng HR mo yan, ng boss mo yan. Do you want to take some time off? Do you want to do some, you want to just go home? No? You're not feeling good. You're not doing well. Just take your time. Just take a leave. Ganun naman eh. Pag makikita ng mga boss mo yan, ng kumpanya eh. Di ba? Kung iti-terminate ka because of that, hindi pwede. Silang nagbigay sa'yo ng time off eh. Di ba? Sana, kung maganda intention na, may sabi pa, 1, 2, 3, hindi na. Maximum of 3 days, okay na yun sa lahat. Para wala ng age gender. Kumbaga, meron ka pang diniscriminate na age eh. Di ba? Pag babalik na sa trabaho, dapat galing na ng psychologist. Pa-doktor ka na. Para at least alam ng kumpanya mo na, okay, you don't have the tendency to what? Yung mental state mo to do harm to yourself because of you cannot get over with the breakup. Pero sa panahon ngayon, karamihan mga kababayan, people are easy to move on eh. Di po ba? Some of them are just like, okay, don't care. Unless really, you truly love the person. Masakit. Pero, time goes by, you have to move on. Di po ba? Yung panahon ngayon sinasabi ko ngayon. So, sa palagay nyo, itong heartbroken leave, kinakailangan pa ba yan? Di ba? Sa kumpanya lang, marami na nagbibigay at mabuburden din dyan ng employer ninyo. Di po ba? Na, ito na naman. Ganito na naman tayo. Sa palagay nyo, yung 1 day leave lang, sasapat yan sa mga below 25? Sa akin, age discrimination yan. There should be an age bracket.
It should be a general form. Kung gusto nyong matuloy yung heartbroken ninyo. Di po ba? Pero katawa-tawa eh. Heartbroken leave. Di ba? Ilora at Aichang. Di ba? O ikaw dyan, Samdi. Di ba? Tama ba yan? Magkaroon tayo ng ganyan, heartbroken leave. Para tayong gumagaya na tayo sa ibang bansa. Lahat na lang. Di ba? Merong anang sick leave, may vacation leave, may personal leave, o ano pang leave ang gusto mo. Eh di huwag ka na magtrabaho. Joke lang mga kababayan. Pero kayo, ano ang take nyo dyan, no? Sa heartbroken leave na yan. Nararapat po ba yan, no? At ano ang patakarang pagbabalik na sa trabaho? O sa akin, pumunta ka ng psychologist, di ba? Magpa-doktor ka muna bago ka bumalik para malaman natin yung state of mind mo. Kasi nga naman, yung iba dyan, sa sobrang kabiguan, minsan, gumagawa ng di maganda sa trabaho. O, di ba? O, kayo, sa akin wag mo nang tawaging heartbreak leave. Pwede ba pakibago? Wala ka na bang ibang itatitle dyan ka Representative Suan? Pwede. O kayo, mga kababayan, mahirap nang maka-open kayo. Kukunin ko na lang yung inyong opinion at reaction sa palagay ninyo. Nararapat pa ba yung isa batas o just let it be? And yung kumpanya, marami namang mga leave dyan, no? And then ipaalam lang sa pamilya na kung ano man yung nararamdaman nila to have a support, no? Kung talagang malalim ang broken heart niya. Di po ba? O, kayo, ano pong yung masasabi nyo dyan, ano? So, we can go to the next one. Ito pong huli natin, no? Since heartbroken na rin lang naman ang pinag-uusapan natin, hindi na to heartbroken. Tawa naman tayo minsan, di ba? Ito po kasi, itong inyong DepEd Secretary and current BP Secretary, tama ba? Manenene, ang inyong BP at current DepEd Secretary, meron na naman dito. Ito po, ayan tignan nyo sa impact leadership. Ayan naman, mukha ni Tamilmil. DepEd, OK's DAC. Yung DAC, tignan nyo. Hair clips for students, teachers. Pwede pala yon. Pwede pala, no? Viral daw to in daw yung DAC na, yung hair clip na DAC. Basahin natin, mga kababayan. Ito muna. Gusto kong ipapanood sa inyo ito. Ulat ng PTB. Ito. Maiksi lang naman, mga kababayan 43 seconds lang to. Ito po. BB hair clip sa PTB. Shout out po sa PTB. Panoorin nyo po. Isa ka rin ba sa nahumaling sa pagsuot ng hair clip na may bibe? Pero natatakot na gamitin ito sa paaralan. Abay, wag nang magamba dahil bukas ang Education Department sa pagsuot ng hair clip na bibe kahit sa loob pa ng classroom. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng Department of Education, wala silang nakikitang masama sa paglalagay ng accessory sa ulo kahit pa nga mga teachers. Posible pa nga aniyang makatulong ang paggamit ng guro ng bibe hair clip para makuha ang atensyon ng kanyang mga estudyante. Unang sumikat sa Baguio City ang paggamit ng BB hair clip noong 2023 bago ito nauso sa iba't ibang panig ng bansa. Yan daw po, no? Hair clip na BB. Mukhang papayag ang DepEd, no? Kasi meron yata, ang istorya yata nito merong isang teacher na nag-hair clip ng BB para daw po sa atensyon. Kayong mga ako ay may bibe. Nasaan? Doon sa ulo ko. Yung bang bibi na yan makakapagbigay talino sa mga bata. O baka naman maging object kayo ng katawa-tawa niya. Di ba? Anak ng siopaw naman. Yan doktongan natin dito sa Pilipinas ngayon, DepEd, DAC hair clips, okay isuot ng estudyante at guro. Di ba sabi doon sa report?
Maaari umanong isuot ng mga guro at mga estudyante sa klase ang trending ngayon na duck hair clips. Oy, RN 2 cents. Pwede na daw. Oy, Yatori, pwede na maglagay ng duck hair clip. Ano ba yun? Eto ha, hindi si Tamilmil ang nagsalita, mga kababayan. Sino? Ha? Spokesperson. Deputy spokesperson ng DepEd. Sino? Si Francis Bringas. Wala siyang nakikitang problema kung naisin man ng mga guro at mga estudyante na makisunod sa uso o trend. O tingnan nyo nga naman. Mas mahalaga pa yung bibi sa ulo kaysa sa pag-aaral. Yari na naman ng mga magulang nito. Ma, bili mo ako ng bibi. Bumili nga ng bibi. Ayan, hindi yan yung dito. Biniling bibi. Naalala niyo yung kabataan natin, di ba? Merong game dyan eh, yung yung nagpapa-game ang premyo bibi. Ano mo yung pato? Wala namang pan dun sa likod ng bahay. Hindi. Gusto kong kumain na kasi ng itlog na maalat o balot eh. Anak ng siopaw, yung mga born dyan, 70s, lumaki ng 80s. Di ba merong mga ganon? Oh, yung, sino ba yung sa amin noon? Paglabas ng school eh, mga itik. Bibi ang premyo. Bubunot ka, bayad ka 25 centimos ba yun? Maalala ko lang. Yun po yung mga naalala ko eh. Diba? Maging siya nga ay bumili rin ng sarili niyang duck hair clip sa Binondo. Pati pala yung deputy. Ay wala. Ganun ba? Passion muna. Bago mag-aral. Kaya asahan nyo. Sana naman sa pamamagitan ng bibe, pagsusuot ng hair clip na bibe, ay umangat-angat tayo sa ating PISA score. Gaganapin ngayon yung 2024 yan. Ha? Bakit si deputy spokesperson ang nagsalita dyan? Francis Bringas. Pati, teka mo na. Babae ba to? Francis eh. Ba't ka bumili ng BB hair clip? Para kanino? Para sa'yo? Sa sarili niyang ay, ewan. Ipinaliwanag ni Bringas na ito ay isang libangat at hair accessory lamang na maihintulad sa ribbon o headband. Sa kanyang palagay naman hindi ito nakakaapekto sa klase kung magsusot man ito ang mga guro at mga mag-aaral. Sa palagay ninyo, magsuot ka niyan ang laki-laki. Siguro sasabihin ng bata sa likod mo na, "Uy, hindi ko makita yung sinusulat ni Ma'am." Ang laki ng bibi mo. Di ba? Ewan ko, kanya-kanya talagang trip ngayon mga kababayan, kanya-kanyang pauso. Kasi bakit? Ipinopost sa TikTok eh. Di ba? O Instagram account nila. O, siyempre, pag nag-viral sa TikTok, gagayahin na ng iba. Uy, influencer ako. Mga ganito, gumagawa ko ng ganyan. Ganito. Hayop. Ay, ewan. Okay, gagawa ulit ako ng marks, ha? Yung ulong may bibi pero walang muka. Marks ko na yun, ha? Huwag nyo nang kukunin yan. O di kaya, hair clip lang na bibi. Ano yan? Bibe. Nakalagay. Bebe. Idea ko na yan. Bebe. Hi, bebe. Tanga, ano yun? Lalagay mo sa ulo. Hi, bebe. Ano ba naman ito? Ito, sabi niya, it's just a fad. It's a hair accessory. Siguro, it won't hurt the class kung meron extra accessory sa ulo. Anong rason ba naman niya? Kaya bumababa ang quality of education sa atin. Kung ano-anong nauuso yung pauso eh. Yun noon, maalala ko lang oy, kayong mga babae magdamit kayo ng maayos. Yung mga palda, ganyan, kailangan hindi makakitaan, hindi provocative, mag-hair clip, mag-ayos, o kaya headband, ganyan, para maayos. Sa mga lalaki, oy, maligo naman kayo.
ayun ang banat sa mga lalaki. Hoy, maligo naman kayo, mag-toothbrush naman kayo. Noon talaga maayos ang mga bata, saka talagang palaaral. Pag hindi ka makasagot sa klase, doon ka, tumayo ka sa harapan. Ayun, pag titignan ka ng mga klase mo, hindi ka kasi nag-aaral. Ngayon kung ano-ano, accessory lang naman yun. Ito pa sabi niya, I don't think it will bother some for many. Ay, really? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, uy, ang laki naman ng bibi mo. Agaw attention di ba? Kung lahat sila, pati lalaki naka-hair clip, mamaya yan hindi lang hair clip. May headband ba yan? Tapos meron pang sunglass na bibi. Tapos yung mga phone nila, may bibi din. Yung case, di ba? Ang ganda ng idea ko, di ba? Gawa na kayo nun. Pero dapat ako ang proprietary, Sa akin yung nakuha idea na yan. Sa inyo, hair clip lang Ako, headband, eyeglass, pati nyo, yung braces nyo, bibi. Di ba? Tapos, anong uniform color nyo? Yellow. Bakit? Bibi. Siguro, yung nagpauso nito, yung teacher kasi sabi niya dyan the teacher is the biggest motivator in the classroom. If he or she finds it really appropriate to get the learners to pay attention, so be it. Sa palagay mo, ma-attention dyan ng mga bata sa tinuturo mo. Ang titignan nila, bibi. Oy, bibi, ako ay may bibi. Sino bibi mo? Siya. Hindi yan. Bibi. Akala ko naman, baby. Yung pala, iba. Bibe. Sa mga magla-lovers, bibe. Ay, nako. Paisip tuloy ako, bakit bibe? Kasi, alam mo na, after 10 months, bibe. Anak na sopa. Ano ba tong topic natin, mga kababayan? Eto pa. Saan ba nagmula ito? Gago talaga tong mga checkwa na ito. Ito pa si Muno Nagmula ang hair clip trend sa China noong pang 2015. Ngunit sa halip na bibi, ay halaman ang naka-adorno din. Halaman naman. Ba't di ka nalang maglagay ng puno o paso dyan sa ulo mo? Ang laki-laki ng bibi. Tingnan yung mga kababayan. Yung picture ng bibi. Ang laki-laki. Buti sana kung yung bibi maliit lang yung naka-ganon Hindi Kitang-kita. Oy, bibi. Ano yung pinalalaki mo yung bibi mo para mangitlog? Anak ng siopaw naman. Ay, ewan ko sa inyo. Saan ba ito nagsimula? Sa Baguio City. Sa Baguio City pala. Sino ba nagpauso niyan? Kayo talaga Pero okay yan, sige. Tuloy nyo lang. Hopefully umangat yan Umangat ang PISA score ninyo. Lalo na yung mga 15-year-old gawin nyo yan, mga 15-year-old na magtitake ng PISA. Since okay naman daw sa DepEd, edi maglagay na kayo ng bibi dyan. Ako ay may bebe, lumipad ang isa. Ito pa. Ako ay may bebe, kaso ako ay na-heartbroken. Ngayon wala na akong bebe, kundi babu. Ay, nako. Ay. Kaya ang sama tuloy nung tawagan nyo, baby. Babe. Oh, babe. Di ba may kanta rin ganon? Oh, babe, isang tingin mo lang. Yan ang mga awit yan. Eto pa. DepEd pa rin, mga kababayan. Di ba si Sara Duterte kanina Okay ang bibe. Ngayon, ano naman ngayon? Tingnan nyo to. Saan famous si Sara Duterte? Lahat yata ng marks natin kay Sara Duterte. Nakakuha ng idea kay Sara Duterte, no? Saan? Saan siya famous, mga kababayan? Sige nga, comment section nyo nga dyan. Antayin natin kung ano magiging komento nyo. Saan siya famous for? Sara Duterte. Ayan po.
Siya ay famous saan? I have no comment on that for now. In simple terms, no comment. Kasi po, yung ahensya niya na hinahawakan na DepEd ay ayan po, sa sa Pilipinas ngayon at subsidiary ng Philstar Global. DepEd, no comment sa panukalang 50,000 minimum salary ng entry-level teachers. Ayun daw po kasi may nagpapanukala yata. Sino po ba yan, no? Imbis na sumang-ayon o tumutol, aantayin muna ng DepEd ang pananaw ng World Bank tungkol sa isyu ng pagtataas ng sweldo ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Yan ang pahayag ni DepEd Undersecretary Michael Poa ngayong Webes ilang araw matapos ihain ng Makabayang Bloc ang House Bill number 9920 mga Makabayang Bloc pala, baka sila Brosas at Castro ito at Manuel. Bagay na nagtatakda sa minimum salary ng mga guro sa 50,000 pesos. Aniya, we cannot comment. Binago niya lang. Dinagdagan niya ng cannot. We cannot comment on the amount because we are still waiting for the study from the World Bank. Ayan. We are expecting preliminary results from the World Bank in a few weeks. They are just requesting for additional data from DepEd which we are now processing. Una nang inuulat ng State-owned Philippine News Agency na kasalukuyang inaaral ng World Bank ang mga sweldo ng guro sa Pilipinas. Bagay na isusumiti rin daw kaulanan sa tanggapan ni Vice Presidente Duterte. Layunin ng HB 9920 na inihain ng ACT Teachers Party List, Kabataan Party List at Gabriela Women's na tiyaking makakasapat ang sahod ng mga gurong Pilipino, lalo na nasa salary grade 11 lang aniya ang inuuwi ng ilang mid-level personnel gaya ng mga public school teachers. Katumbas ang salary grade 11 ng 22,316 hanggang 24,391 buwan ng sahod. Alinsunod na rin sa Salary Standardization Law. Wala pa ito sa 25,946 kada buwan na family living wage para sa mga pamilyang nakatira sa Metro Manila. Ayon sa estima ng IBON o pare-parehong mga progressive group. Biruin nyo, itong mga guro, dapat taasan nyo na sahod niyan. Ang hirap po magturo, sa totoo lang. No? At mga certified na mga niyan, mga license. Dito po, sa bansang Amerika, sabihin ko sa inyo, no? Ito, itama ako o i-correct ako ng mga nandito, ng mga professionals, yung mga may lisensya, the likes of nurse, the likes of doctors, the likes of pharmacists, the likes of teachers, lahat po ng mga may lisensya dito, ang lalaki ng sahod, ang tataas ng sahod, compared to the non-licensed personnel. Kasi ang binabayaran, yung lisensya nila. Maski na hindi naman magaling na magaling, pero lisensyado ka, ganito ang standard salary mo. Because they will still believe in your capability, your talent, and ability to do the job. Pero sa atin, ang mga guro, ang mga nurses at iba pang mga lisensyado na hindi naman nasa private, nasa public, ang liliit ng sahod. Sa private, yung pinsan ko, nurse, private, 15,000 naman. Ay, malis. Nandito ngayon. Magkano sahod yan? Nasa LA. Baka yung 15,000, ilang oras niya lang. Bakit hindi magawa yan ng ating gobyerno? Bakit ang mga politiko, yung iba dyan, nakaupo lang, nakakuya-kuyakoy. Sa Kongreso, ang lalaki ng sahod. Yung mga sekretaryo, ASEC, USEC, ang lalaki ng sahod ninyo. Di po ba? Bakit pagdating sa mga guro, mga professional, mga frontliners, hindi pa sasapat? Kaya ang ginagawa niyan, nagsa-sideline. Yung ibang mga teacher,
Ayaw na magturo. Nag-online teaching na lang pero abroad pa rin. Diba? Yung asawa ng pinsa ko, nandyan. Sa East Coast. Umalis diyan sa ating bansa. Teacher siya ngayon. English teacher dito. Diba? Oh, ang gagaling ng Pinoy. Matatalino. Pero tinan nyo, hindi sila compensated. Ang baba. Pero yung mga ilang politiko na hindi naman deserving pero sumasahod ng 300,000 plus perks. Pero itong mga teacher, sila pa minsan ang gumagasto sa mga pangangailangan sa school ng mga estudyante nila. Because they love the job. Pero hindi sila mahal ng ahensyang pinagsisilbihan nila. Bakit ganun? Tapos no comment kayo dito. You are awaiting. Sa bagay, to be safe, no comment. Di po ba? Siguro naman may magawa dyan ng Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Ang nais nga nila, di ba, magkaroon dyan ng yung sa IT, saka yung iti-training yung sa IT professor, saka isa pa na kailangan magsilbi muna ng 2 or 3 years sa bansa bago umalis. Kung professional na sila, IT experts na sila, no? Kung gusto mong ibang bansa, dapat magsilbi ka muna sa bayan ng 2 or 3 years. Kung hindi na kailangan mga ibang bansa, kung maganda ang pasahod, lalo na sa mga public, no? Kasi ang mataas lang mga sahod, mga kawani ng gobyerno Di ba? Ang tanong, aside sa sahod, maganda rin ba ang healthcare nila? Di ba? O, merong pinopropose niya si Pangandaman, saka si Recto, na magbibigay sila ng HMO sa mga government employees. Ang tanong, HMO is too expensive. Hindi pa yan yung PPO na isa sa mga maganda na mga insurance, no? Yung classification, no? Nabasa ko po Pero ang ano natin dito, punto natin, ang mga guro natin, kailangan bigyan nyo rin ng pansin. Taasan nyo, wala man lang 30 mil kada buwan. 30 mil, okay na siguro yan. Sa entry level, tapos yung mga nauna na, increase nyo na lang. 2,500 kada buwan. Di ba? Yung 30,000, okay, ikaw, ano ka? Plus 2,500 o 2,000, pwede na yun, dadagdag na. Diba? Kawawa mga guro. Kawawa. Kaya yung iba minsan sa PTA na humihingi. Diba? PTA yon. Hindi saklaw ng school yun kasi Parent Teachers Association yan. Kung manghingi man ng fundraising, so be it. Fundraising. Dito ang fundraising po yung, limbawa, bibigay kayo ng ticket, discount sa mga restaurant. Ganyan. O di kaya, fundraising, $5, meron ka ng McDonald's. Ganon. O kaya, isang plate ng steak with bread, $20. Kami naman bili to support the organization, to support the school para hindi direktang nanghihingi ng cash donation. At least may ginawa. Yung iba dyan, kunwari may mga grupo ng estudyante, meron silang gustong event, no? Gawin sa school, car wash. Car wash sila. Oo, ganyan. Dito nga minsan na dyan sa kanto ng school ng anak ko, 4-way stop yan. Yung Ronald McDonald's House, yung McDonald's, pero lahat ng makuha nila, yung meron silang booths, mag-donate ka, pupunta ka sa bombero. Ganon. The community is involved. Diba? Pero dito, sa atin, pag may kailangan sa room ng bata, kuulang, teacher ang magpro-provide. Kawawa naman. Diba? Mind you, number 1 sa budget ang DepEd. Pero ang dami naman kasing siniservisan ng DepEd. Kulang pa rin yun. Kaya dapat talaga pumasok ang maraming negosyo sa bansa para maraming masingil na taxes ang BIR sa kalakalan, no? Sa mga ports, makakolekta ang Bureau of Customs, sa immigrations, di po ba? Kita, business, attract tourists, kalakalan. Para at least masuportahan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Ganun The more taxes na makuha ang gobyerno, whether sa mga working people, sa kalakalan, no? The more na makakapag-provide ng serbisyo ang gobyerno sa tao. At sana naman magbayad ng tama yung mga negosyante at sana walang unscrupulous na mga BIR collectors, employees, walang unscrupulous na custom officials, walang unscrupulous ng mga immigration officers. Kasi marami dyan. Yung red tape.
'Di ba? Halimbawa, yung BIR, natagpuan na, hoy, kulang ka, di ka nagbayad ng tax, kulang yun, gumawa ka ng irregularities. Sasay, ayusin na lang natin, sir. O imbis na sa kaban ng bayan pupunta, yung taxes na yun, saan pinupunta? E di sa bulsa ng collector, kaya nga, di ba, maraming nahuhuli yung ARTA, yung Anti-Red Tape Agency. O, buti naman. At hopefully, yung sa BIR, si Ralph Recto, mahusay po yan. No? Okay? O kayo po, mga kababayan, ano sa palagay nyo ito? No comment ang DepEd dyan sa 50K. Nag-aantay daw sila ng sasabihin ng World Bank. At yung BB. Ako ay may BB. May BB ka na ba? Diba? Tanong dyan eh. May BB ka na ba? Bumili ka na sa Baclaran o sa Divisoria kung wala ka pang BB. Yung BB yung nilalagay daw na ganun. Hair clip. Okay? Yan po, mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.